pupunta natin yung aking kapatid na si Elizabeth Salvatierra. Susunduin po natin kasi po ang dating niya po ngayon 2:38 PM ng hapon po. Then, umuwi po siya dito noong September. Ngayon lang pong September 9 to 2:08. Kaya ngayon lang po namin siya nakita. Yung time na naglalakad ako doon sa may naiya, parang gusto ko nang hilahin ng oras para matapos na. Kasi ako nag-ayos ng mga papeles niya sa quarantine. Ako rin naglakad ng kasama ko yung taga-OWA na si Ma'am Monique. Kailangan ho nila ng tulong. I-guide na lang ho namin sila kung saan sila dapat pumunta na opisina. May ilabas lang dito sa airport at paagad. Alam kong parating na siya. Nandito na ang kaba ko. Paano ko ba matatanggap siya? Lalo na pag nakita ko siyang isang isang kabaong o isang nakabox lang. Hindi ko matanggap, ang hirap. Masakit sa akin kasi umuwi siya sa akin na ganito, kabaong. Last September, umuwi siya. Ang saya-saya niya, kumakaway pa sa akin. Tapos ngayon, umuwi siya, nakaisang kabaong na siya. Pinakamarami ko na na-inkwento ay 6 na namatay na OFWs. Sa loob ng 1 linggo siguro, may 20 rin mahigit. Last 2000, pumunta siya ng Jeddah, namasukan siya bilang isang katulong. Then 2005, pumunta siya ng Kuwait. Ayaw ko papuntay ng asawa ko kasi sabi niya, huwag mong titingnan ang kapatid mo. Pero ako bilang isang kapatid, gusto ko makita ang itsura niya, kung ano talagang nangyari sa kanya. Ang naging feeling ko noon, para siyang tinorture eh. Hindi ko inisip na nag-suicide siya. Para siyang pinahirapan. Ngayon, gusto ko talaga maimbestigahang mabuti. Kaya parang hindi pa rin namin natanggap ang nangyari kay Beth na yung ba talaga suicide. Sa totoo lang talaga mabait si Beth nung siyang tumira sa akin. Siyempre may trabaho naman ako, di ba? Then siyang naglilinis ng bahay ko, naglalaban ng mga damit ko. Then siya nagluluto. Ang video na ito ay pinadala sa amin mula pa sa Kuwait. Ang nakikita ninyo dito sa video na ito ay si Gigi Saballe, isa sa mga matalik na kaibigan ni Beth Salvatierra na hanggang ngayon ay misteryo pa rin yung dahilan ng kanyang pagkamatay. Then alam ko yung mga pag malungkot siya, pag nadidepress siya, lang siya, nakakulong sa kwarto, umiiyak lang siya. Nakikita ko na lang kinabukasan, tinatanong ko siya, pag Beth, namamaga yung mata mo, wala lang, nakangiti lang siya. Pero alam ko na may problema siya, hindi niya lang masabi sa akin. Pero para talagang masigurado kung ano nga ba talaga yung dahilan ng pagkamatay ni Beth Salvatierra, kailangan tingnan natin yung autopsy report. Sa ngayon, hinihintay ko na lang yung kapatid ni Beth na si Mildred kasi ang usapan namin magkikita kami dito sa GMA7 at sasamahan ko siya sa PNP Crime Laboratory para kunin ang mga resulta ng autopsy report. Kasama po yung mga relo. Alahas niya po, ma'am. Yan po, ma'am siya. Ito siya. Kailan niya ito kinuha? Ano po, nung buhay pa po siya, ma'am. Mga December po, ma'am. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone ni Beth. Tapos makikita mo doon, nakangiti siya, full smile, nandun siya sa kwarto, pinapakita niya yung mga gamit niya. Kaya sabi ni Mildred, hindi nagpakamatay yung kapatid ko kasi yung pinapadala niya sa akin mga litrato, ang saya-saya niya. Pero alam niyo, ang dami ko nang na-interview yung OFW Tapos iisa yung sinasabi nila sa akin Sabi nila, deliberate daw talaga na pinapakita nilang masaya sila sa mga litrato. Yung mga images ng karangyaan, yung mga images na masayang-masaya sila. Kasi ayaw nilang makita ng kanilang mga kamag-anak na naghihirap sila sa ibang bansa. So
So ito yung autopsy report na ginawa ng mga authorities sa Kuwait tungkol doon sa katawan ni Beth. Sinasabi dito na nagpatiwakal si Beth. Suicide yung dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ano po yung findings ninyo? Ang aking findings consistent din doon sa asphyxia by ligature. Ibig sabihin may inan talagang Kumbaga nasakal siya talaga. So based on your findings, ma'am, posible pong suicide nga. posible din yun. Tiningnan ko nun yung mukha ni Mildred. Para siyang, yung bang tapang niya, na parang bigla siyang nanghina. Kaya kinonfirm ko ulit just to make sure. Tinanong ko ulit yung doktor, may evidence po ba ng struggle? Tapos ang sabi niya, wala. Napakahirap pong tanggapin na si Beth ay nag-suicide. Alam ko mahirap. Pero, darating ang panahon kailangan yung tanggapin. Okay? Si Beth is in the Lord's hands already. Kasama na niya ang Panginoon. So, okay. Maraming salamat po. Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa iba't ibang benepisyong makukuha sa OWA, tumawag sa hotline number 891-7601-224 o mag-email sa opcenter@owa.gov.ph. Natutunan ko yung paano gamitin paano ka mamlansya, paano ka tamang gamitin yung vacuum. Siyempre dito hindi ko naman ginagawa yun.